Hi! Hi! Hello! So, welcome and welcome back sa mga bago. Hi! It's me, Nak. Ayan. So, welcome to my channel. So, yes, balik tayo dun sa another flip through ulit and unboxing ng deck na binili ko sa Temu. If you remember yung sa Murder of Crows, nabili ko siya ng 533 pesos. Okay? Sa Timo yun. Ngayon, di ba sabi ko may binili pa akong, tatlo kasi yung binili ko eh. So ito, um, ano na kasi to? Tarot of Oppositions. Alam niyo magkano lang to? 300 pesos. Sa Timo ko lang sila nabili. Ito, again, wag niyo akong anuhin kasi hindi ko nga alam kung authentic tong mga to. The reason why I bought it is gusto ko talaga siyang bilhin dati pa. Hindi ko alam yung original prices. Mahirap maghanap dito sa Pilipinas. And gusto ko kasi yung mga decks ko naka hard box. So, why not try, di ba? Try lang naman natin. So, this is the Tarot of Oppositions. Yung isang binili ko is ito. Ito alam kong talagang ano, hindi siya authentic. Ngayon, syempre i-unbox natin to and i-ano natin, flip through with um emeng reading, konting pa-reading din. And yes, bago tayo mag flip through, ayan, please do consider subscribing, like, comment, ganyan. If gusto nyong malaman yung link, message kayo. Mag-comment kayo. Ayan, and also, sa ating reading, baka kasi makalimutan ko siya. Again, free will lang po yun. May free will tayo maniwala or hindi. It's up to you. Maniniwala ka or hindi. Nasa iyo po yan. Wala sa akin. Okay, nag-read lang po tayo. Hindi tayo nanguhula. Nagbabasa po tayo ng cards. And yes, ayan. Short intro lang. So, let's go. Ayan, no. Doon yun nakikita yung mukha ko sa salamin. Last time na nag-advance ako, Diyos ko, kitang-kita yung mukha ko sa salamin, nakakaloka. So, ayan, date of production is October 18, 2024. Same din yung manufacturer nila, yung Dongguan Shenzhen Printing. Ano ba to? Discount Industry. Ngayon, United Kingdom, Rebecca Ltd at Hotmail, batch number, model number, serial number, Tower 2024, importer, elements, tas meron siyang, hindi ko alam kung anong language to, FR, so, French, hindi ko sure. Elements de emballage, et séparer, et déposer, dans le bank tete. Hindi ko alam kung anong language yun. To avoid dangerous suffocation, this plastic bag away. Keep this plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages, and play pen siguro to, PRNS. Ages 12 plus, this bag is not a toy. Ayan, so, tanggalin na natin yung plastic niya. Warning, aventesia, advertisement, warning, junction. Ang dami ring mga languages. So, kasi nagtataka ako, iba yung spelling dun sa ilalim ng card. Pero tignan muna natin yung ano ng cards. Ayan. Okay. So, halos same siya ng box ni ROI, ay ni Murder of Crows. Ayan siya. Yung box-wise, okay naman. Maayos naman kahit papaano. So, ito yung harapan si Hermit. Ay, tama ba? Oo. Tapos si Priestess, si Empress, Magician, ayan. Ayan, Tarot of Oppositions, Pierre Luca Assisi, and Michelle Di Aloisio. Ayan, hindi, sorry. Yan ito yung nagtataka ako dito. Bakit siya oppositions? So, Cabareo.Torino, loscabareo.com, facebook.com, Los Cabareo Tarot. Ayan, so ito lang, oppositions. Ito lang yung parang reject kaya to. So, same thing siya. Ayun, makikita nyo yung reverse side. No, at maganda kasi itong deck na to kasi nakikita yung up sa reverse side. Um, magkaiba yung drawing niya sa isang card. So, ayan. Pero ang ganda pa rin ni Empress. Ayan yung Magician. So,
nothing, eme naman lukman, wala ring ano sa loob. So, let's close muna. Lagyan natin dyan. So, ito yung book niya. Bango. Amoy print. Colored, may kulay din, oh. Oh, may kulay din. Colored din siya. So, English, Italiano, Espanyol, Portuguese, and hindi ko alam kung ano yan. Ayan. Meron ding spread, past, present, problem, resources, reading example. Oh, meron siyang ganyan. And, ayan, major arcana. And mga minor arcana. Ano meron pa? Ito ibang ang ganda. Ibang language na. Pero ang ganda nung drawing. Gusto ko yun. Yan ang drawing niya sa umpisa. So, the tarot of opposition allows you to observe the two different aspects of each card at the same time. This is not an invitation to see these aspects as separate. Perhaps it is inevitably good, inevitably bad. Rather, it is an invitation to see the polarities inherent in each card as something harmonious that leads away from extremes towards a balance. There's much to be learned from this harmony of opposites, both for the study of tarot in general for interpretation. The meaning of card changes as the focus moves to one polarity and another while always staying with the boundaries of its own nature. All of these can be seemingly integrated with traditional meaning as well. So, pwede mo rin gamitin yung traditional meaning. And the good thing about this kasi is, diba, nakikita mo na nga yung pwede siyang, sa mga hindi masyadong nagbabasa ng reverse, like me, pwede na to. Kasi nakikita mo yung reverse side. Bilis mo siyang ma-interpret. Sa card, ito yung extra card niya. Yeah, medyo flimsy, okay naman na. Ayan, ito yung extra card na ano, which is all press lang din naman. Tapos more on, glossy din siya, pero more on, regular, parang mga regular card lang na, ano niya, na, ito, meron pa siyang isang extra card, which is ito, card of opposition. Ayan siya. Prayer Luca Zizi and Michelle D. Aloisio. Los Carabeo. Ayan. So, yun yung back niya. Ngayon, tignan natin. Pisahan natin sa... may maganda kasi may mga... So, ito yung back ng card. Para siyang... hindi siya navy blue eh. Para siyang dark ocean blue na hindi ko maano. Sa ganun, maganda yung pagka-blue niya. Hindi ko lang alam kung anong blue to. Parang dark teal na ewan ko. So yes, let's start. Ayan, white yung edges niya by the way. So let's start with the full. Ayan, if you can see, ayan, di ba? Upright and so sa up, as you can see, parang ang peaceful, ready to go. Ito naman parang ang chaotic magician. You can see yung ito yung yung taas, upright, and yung parang not, magulo. High Priestess. High Priestess, ang ganda niya. Kahit ngayong reverse, ang ganda pa rin niya. Diba? Parang good and bad. Ang ganda pa rin din. Ito si Empress, mararamdaman mo talaga yung reverse saka yung ano niya. Ito ang tawag ito, abundant, ito wala, ubos na. Emperor, ayan, kitang-kita niyo naman. Dapat ilapit siya. Hero. Ang pogi naman nung
Parang modern mentor and old mentor. Hmm. Ay, lovers. Hmm. Okay. Ito yung head nung snake. Ito yung tail. Kapag ka-reverse yung tail, angel, tapos parang angel din naman yun. Pero yung land, ito abundant, ito tuyo. Uh, Almost same din yung design nitong chariot. Ito is more on positive side na parang wala nang mga, parang pa-victory na. Ito naman parang patalo. May mga arrows pa din na humahabol sa'yo. Strength, ang healthy nung lion, ang ganda nung background. Ito kasi parang nabubuksan niya ng maayos. Ito parang, ayan, so tuloy natin. Naputol, I'm sorry. So ito yung strength. So you can see, yun nga, yung sa ano niya is ayaw nang bumuka nung ano. Parang namatay yung mga ilaw. Parang ang dark. Ayun. Ayan, so nagsundo lang ako ng bagets. Ayan, as you can see, ito si Hermit. Ayan. Ganda, no? The Wheel of Fortune. Justice. Parang wala nang kahusti-husti siya. Full. Hindi na siya ano, death. Temperance. Water. As ito, parang sand na. Dry na. Devil. Which is not all are bad. Ayan, may difference yung pentagram. Ito, yung pentagram niya is yung normal na star. Yung pentagram niya is reverse. Lalaki, babae. Parang masaya yun. Ito parang medyo hindi na siya masaya. Super dry. Tower. So, hindi siya yung typical tower na wasak na may nahuhulog. But this is crown. Ito naman is may lumipad pa. Sira na. Star. Kumukuha siya ng water. Ito. Nag-ano ng water. Ito naman kumukuha. Nice. Moon. Liwanag at dark. Sun. Judgment. Baby death. Baby death. And of course, last but not the least, sa major is the world. Nakaharap siya. Ito nakatalikod. Now, let's go sa mga minor arcana. The minor arcana. Let's start with cups. And sige, ano ko, parang kanina. Nakagrab na siya sa dulo, ito sa taas. Para siyang okay. Away. Happy. Nasobrahan na sa party. Calm and peaceful. Wala na. Cup 5, happy. Typical na RWS. 6 and 6. 7
Dana. 8. Leaving, pati, ang key? Key ba yun? Iniwan niya pati key. Ito bumabalik with the key. 9. Parang katawan ko na. 10. Oh, hindi siya yung parang RW na, typical RW. Hindi ganun yung, page. Knight. Queen. And king. Galit. Naman, punta tayo sa, wait lang. Kay wands. Ayan, punta tayo kay wands. Okay, wands. Ayan. Maakyat siya sa medyo maayos. Yung reverse niya is pabagsak na. Yung nahawakan niya pabagsak na. 3. Pagod na siya. 4. 5. Para siyang healthy, na healthy, ito na yung away talaga. Victory, it's still victory, but not the victory na maybe not, it's still a victory, but you got it nang walang nagse-celebrate with you. Wands, protecting yourself. Ito hindi wala na. 8. Ito na yun. Jumping. Wala na. Wala na. 9. Wala nang pake. 10. Kaya pa. Reverse, wala na. Bagsak na. Page. Or gem. Naging stones. Naging parang hindi na siya masaya. Hindi na siya kalmado. Knight. Okay. Queen. Queen pala yun. Akala ko Empress. Queen pala to. Queen of Wands. Ayan, maganda pa rin. And King of Wands. Para siyang sa King and Queen. Sa King parang nagiging happy yung upright, tapos sad yung reverse. So let's go sa swords. Eyes, ito yung sinaksak niya, ito naman ang hinahawakan is yung tagin. 2, destiny. 3, rest. 5, muulan. 6, wala na siya doon. 7, naka-chain na. 8, nakalaya na siya. Ito naman, nandun pa din siya. 9, 10, ay. May tulog, walang tulog. Charot. Ayan, 8 of swords. 10, 9, 10 pa rin. Page. Long hair, galit na naman siya. Night. Sun, naging moon. Tapos rusty na yung sword. Dito, okay pa. Dito wala na. Parang gamit na. Hindi na ganun katulis. Queen. Parang tumanda naman yung queen dito. Ayan yung king. Para siyang, opposition yun. Dark
and light. And of course, last but not the least, is yung Pentacles. As you can see, Pentacles nakahawak pa rin sila, pero ito luma na. Happy, full na, abundant, and ito hindi na. 3, ubos. 4, not your typical, not your typical RWS to. 5, hirap na. Sorry naman. 6, 7, happy. Andun pa din naman, pero parang hindi niya na-appreciate yung mga nasa harapan niya. Na 8, hard work. Na yung pinagpagura niya, natakunan na lang. 10, 9, happy. Sarili na lang yung iniisip niya, hindi na siya na-share. 10, lock na yung door. Bahala na kayo dyan. Page. Parang galit naman yung page. Pero dito, mas galit pa rin siya. Knight. Queen. Naging evil. And yung king. Ayan. So, let's see paano siya mag-shuffle. Okay. Card. Nakikita ba? Medyo matigas yung card. Ayan. Tignan natin yung energy. Give me the energy ng card na to. So, ayun. Sabi naman niya dito is, okay naman siya. 4 of kasi naka-upright naman. So, 4 of Pentacles. Okay siya. The energy is okay. The energy is kinda nasa iyo kung paano mo siya gagamitin. And parang bahala ka daw kung paano mo siya, yung energy niya, it's up to you kasi it's how you see the card, sabi niya. Okay. This card is good for the Emperor. Sa mga naghahanap or sa mga, siguro most question is, Emperor kasi stability, career, pwedeng ganyan. Good siya sa mga nagtatanong sa career, ganyan. Good siya sa mga bagay-bagay na kaka-stable ng tao. Ayan. And give me another one, advice or challenge na maano natin when using this card. The world. Masyado siyang, ang challenge lang siguro is masyado siyang maraming sasabihin, masyado siyang maraming i-open up sa'yo. And how to, ano yung challenge niyan, is wag natin masyadong, parang kasi sa sobrang dami nating nakikita, wag tayong masyadong ma-stress, wag tayong malungkot. So, ano man yung makikita natin dito is just that since marami siyang images, pwedeng maano kasi tayo. So, kinda kalmahan lang natin. And also, advice to everyone is Ace of Pentacles. So, everything is good, everything is great. And sana ay magkapera tayo ngayon. 2025. Ayan siya. So, shuffle ulit natin. Tapos kuha tayo ng reading. Sample reading for everyone na nag-watch. Again, like, comment, subscribe. So, let's see. Ano bang magandang 1, 2, 3, 4, 2, 3. Ano to? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun, no?
Meron tayong mali na nakita. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 siguro dapat. Let's see. O, tingnan natin tong 5 na to. Tingnan natin tong 5. Shuffle ko lang ulit. Nakikita ba yung desk? Okay. So, um, past, problem, resources, o sige, ito na nga. Future, inner growth, and outer growth. Tanggalin na natin yung iba. Tignan natin yung first. Okay. Tingnan natin yung first card. The past. This card represents what comes from previous periods, from childhood, from the situation of life already lived, and from the unconscious. The card is the position influences the whole reading. You may relate to each of the other cards, seeing how they can evolve and transform the energies of the past. So, ito yung past. The world. So, tingnan natin yung ibig sabihin niya dito sa, sa card. The world. The world agad yung past mo. Kaloka naman. So, may mga natapos ka ng mga bagay-bagay na ayos mo ng, ayun, may naman natapos ka ng mga bagay-bagay. So, ngayon, a great cycle is about to end this year. And ito na nga, patapos na siya. Matatapos na siya. And marami ka nang natutunan dito sa mga na lessons. Marami ka nang na na learn, mga ganyang bagay, itong past mo. So, which is good, maganda naman. Ngayon, let's see yung problem. Oo, yun na nga. Problem is, nakikita pa lang unhealthy and toxic relationship with the people around you. So, yun yung pinaka-problem mo. Na puro away na lang, puro gulo. Ngayon, ano naman daw yung makaka-help sa'yo? So, actually, naka 4 of Wands siya ng reverse. So, paano tayo matutulungan ng 4 of Wands ng reverse? You should be willing to lose some security in order to smile again. Your control will be weakened to test your ability to rebuild it with great strength. So, di ba ito, patapos na yung mga bagay-bagay sa past mo, may new cycles na ulit na darating. But the problem is, may mga taong pwedeng hindi naniniwala sa'yo, pwedeng ayaw, walang tiwala sa'yo, hindi naniniwala sa'yo. Ang sabi lang dito is just let them go. Huwag mo silang masyadong isipin as much as possible. Kung pwede lang, huwag mo na silang patulan. Just, hayaan mo na lang sila. Don't mind them. Ayan ang sinasabi niya sa'yo. Okay. Ito naman yung future, which is the moon. Kaya nga lang, naka-reverse yung moon. So, what is the future? Moon. Talaga yung moon. Ang ano naman ng card na to, parang, ano yung moon? XV888. Ayun. Ito for the future, sabi sa'yo, is illusions and emotions that take over your life will cause you pain if you don't question their origins. The dreams of practical people fade at dawn. Those who are haunted by dreams wander in delusion, chill to the heart and shake off to the moon dust. Ngayon, kung masyado ka daw nagpapa-apekto sa emosyon mo, sa illusion mo, hindi magandang mangyayari. So, what's the positive side?
is hayaan mo lang na mangyari ang mga bagay-bagay kasi kailangan mo ngang matutunan or kailangan kang dumaan sa mga ganung bagay. In that way, alam mo yung dapat mo nang gawin sa susunod. Ngayon, I think also connected siya sa past na you have to get all the lessons that you learn sa past mo on how to kasi patapos na siya. So you have to learn, you have to embrace yung mga pangit na yun. In that way, maging okay lahat ng bagay-bagay sa'yo. Kasi kung masyado kang nagpakaano sa toxic, pinapansin mo sila lagi, babagsak ka. So wag mo na lang silang pansinin. Yun yung sinasabi sa'yo ng card. And for your inner growth naman, kung paano ka mag-progress at maging stronger spiritually or mentally is Page of Swords. Now, sabi ni Page of Swords, para hindi ka masyadong ma-stress sa buhay-buhay, masyadong ma-stress sa mga nangyayari is, maging passionate ka sa mga bagay-bagay, mga ideas mo, fresh ideas, at dapat maganda yung intention mo along the way para may good karma. Itong last card naman is outer growth. This card help guide your practical actions in the material world. Ito mentally ha, ito naman dapat mag-isip ka, wag mo maging okay at wag mong iisipin dapat positive lang, wag yung gagante, wag ganun. Para maging mag-inner growth ka. Sa outer growth naman, ito naman yung action mo sa outer world or material world. O so, kung ano dapat yung mga dapat mong gawin sa harap ng tao at sa harap ng mga um, ano yung dapat mong gawin dito sa mundo. Ayan. So, meron tayong the wheel. Ngayon, yung the wheel is naka-reverse. So, tama nga yung energy, no? Parang ang dami mong makikita sa card na to. Sabi naman dito sa the will for you to grow sa material world dito sa mundo, outer growth. Difficult changes and seemingly unfair events will slow down or make you weaker. Yet the law of karma is not wrong. Everything that happens to us makes intelligent sense. An attitude of understanding and analysis is required of you, not one of the anger or blame seeking in others. Medyo, para matuto ka daw dito sa mundong ibabaw, kailangan mo talaga yung mga problema na yan. Kasi paano ka matututong maglakad kung never ka nadapa? Di ba? Paano ka matututong tumayo kung never ka natumba? So, paano mo malalaman ang tama kung hindi ka nagkamali? So, life will teach you lessons. May mga pangit na mangyayari. But sabi nga, these things are happening para mag-grow ka at matuto ka. So, yeah, good luck. Hindi siya, medyo hindi into positive side yung reading natin for today. But, the good thing kasi dito is may mga advice na sinasabi na din yung card. So, this card is actually good. Para siyang more, kasi napansin ko more on reverse yung lumalabas. So, more on siya. More on sampal na card. Which is, hindi naman ganun yung ka-harsh yung voice ko when it comes to reading. But, yeah, it's kinda may sampal siya. But the good thing here is may advice kasi siya na sinasabi din sa book. May advice na, may advice. Kahit na negative siya, may mga advices pa rin. But it's good. It's nice. Maganda naman. In fairness. Ayun, 5, 6. Ayun, tignan nyo to. Ba, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Ito talaga siya. So, siguro itong card na to, they are totoong card, pero mga reject siguro. Pwedeng ganun. May mga mali sa printing, no? Okay naman eh. Well, anyways, it's a good card. May mga mali-mali lang siya sa printing. If you're like me na gusto nyo ng mga naka-box talaga yung naka-hard box yung mga deck nyo, I think okay naman siya sa Temu. But 300 pesos lang to eh. Mas parang ang binayaran mo lang yung box. Kasi kung bibili ka ng mga
Alam mo yung mga naka-ano lang na box na ano, bukod sa sobrang nipis na nun, ang pangit pa nung karton niya, parang karton lang ng playing cards, ganyan. So at least ito, kung sa 300 mo, pwede na. Again, sa Timo ko siya nabili. Kung gusto niyong malaman kung ano yung link, mag-subscribe, mag-comment, mag-like kayo para i-share ko. Ayan. So yeah, that's all for me. Thank you so much. And see you again. Bye-bye.